Hello everybody, from my home to yours, God bless you. Pastor Arnold po. Walang tama sa isang magaspang na tugon. Lahat ng tao sa iyong buhay ay bibiguin ka, sigurado ito. Bakit ko alam? Dahil walang taong perpekto. Kaya paano mo haharapin ang mga taong nakakainis? Paano tumugon ang pag-ibig kapag binibigo tayo ng mga tao? Ang sabi po sa Galatians 6 verse 1, mga kapatid, kung meron sa inyong nakagawa ng kasalanan, kayo mismong ginaguide ng Holy Spirit ay dapat mag-correct sa Kanya. Pero gawin nyo yon sa gentle na paraan at mag-ingat kayo kasi baka kayo naman ang matuksong magkasala. Yan po ay Galatians 6 verse 1 ng New Testament Pinoy version. Ang mapagmahal na tugon sa mga taong gumagawa ng kabiguan sa iyo ay maging banayad, hindi judgmental. Paano ka magkakaroon ng mahirap na pakikipag-usap sa mga tao sa banayad na paraan? Paano mo harapin ang mga taong mahal mo kapag nakita mong gumagawa sila ng isang bagay na hindi nila dapat na ginagawa? Sinasabi sa atin ng Biblia na gawin ito ng malumanay at may paggalang, hindi ng malupit o sa bastos o masamang paraan. Narito po ang isang equation, maliit na equation na dapat nating tandaan. Right plus rude equals wrong. Yun daw pong tama pagka tinapatan natin ng kagaspangan o kabastusan, ang kalalabasan po nito ay mali. Hindi mahalaga kung tama ka. Kung bastos ka tungkol dito, walang sino man ang makikinig sa iyong sasabihin. Magiging defensive lang sila. Kung gusto mong makausap ang isang taong bumigo sa iyo, dapat kang tumugon sa banayad at mapagmahal na paraan. Ang sabi naman po sa Kawikaan, chapter 15 verse 4, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Palagi tayong may choice kung paano tayo makikipag-usap sa ibang tao, lalo na sa ating mga anak. Alam mo ba kung gaano kalalim ang masasakit na salita na maaring makasugat sa isang bata? Maari mong sugatan sila sa loob ng maraming taon. Ngunit sinasabi ng Biblia na ang mabubuting salita ay nagpapagaling at nakakatulong. Kaya kapag pumapalpak ang iyong mga anak, huwag mong ipagdiinan ang kanilang kaso at sabihin sa kanila kung ano ang iniisip mo sa ngayon. Sa halip, bigyan sila ng pangitain kung ano ang mangyayari sa mga bagay-bagay. Magsalita ng mga salita ng buhay at kalusugan at pag-asa sa mga ito. Hindi masasakit na mga salita ng paghatol. Maging banayad ka. Ito ay parehong paraan sa mga mag-asawa. Gaano karaming problema sa mga mag-asawa ang maiiwasan kung maghihintay lamang tayo at gumagamit ng mga salita na malumanay at mabuti, hindi masakit o mapaghiganti.
Kailangan natin matutong magpabaya sa isa't isa at maging mabuti at banayad sa ating pananalita at mga tugon. Think about this, my friend. When you have difficult conversation, like confronting someone about the wrong they are doing, what helps you be gentle and respectful rather than tough and rude? Kapag daw merong kang mahirap na pag-uusap tulad ng mga pagharap sa isang tao tungkol sa maling ginagawa nila, ano ang makakatulong sa iyo na maging maamo at magalang sa halip na matigas at bastos? Think about this. Pangalawa, think about the things you say every day. How much of your daily speech is gentle? Isipin natin mga bagay na sinasabi mo araw-araw. Gaano karami sa iyong pang-araw-araw na pananalita ang masasabi mong banayad or gentle? At ang panghuli, think about this, my friend. Think of a time when someone disappoints you. How would gentle response have helped solve the problem and affected the outcome for the better? Isipin daw ang isang pagkakataon na may isang taong nagdulot ng kabiguan sa iyo. Paano makakatulong ang malumanay na pagtugon sa paglutas ng problema at makakaapekto sa resulta para sa mas mahusay? Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na itang